Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So ito na nga po, ito pong si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. ay muling hinuli dyan po sa Timor-Leste. Ang pagkakaalam ko, nahuli na to mga kababayan eh. Nahuli na to dati. Hindi ko lang alam kung bakit pinalaya. Kasi siya po ay nag-apply ng asylum dyan po sa Timor-Leste. At ang pagkakaalam ko, nung sinusundan natin yung balita dati tungkol sa kanya, ay hindi po siya nabigyan ng political asylum, na-reject po ng gobyerno ng Timor-Leste. At ang nangyari pala, sa tinagal-tagal ng panahon, ito pala ay nanirahan dyan sa Timor-Leste at may sariling bahay. Actually, malaki yung bahay mga kababayan eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung video ng pag-aresto. Kaya hinuli muli netong si Teves. At ngayon ay nakahanda na ang pamahalaan sakaling ilipat sa Pilipinas ang kustodya ni dating ni Arnulfo Teves Jr. Ayan po ay sabi po ng DOJ. While we welcome the recent pronouncements from Timor-Leste indicating a renewed position that Mr. Teves should not remain in their territory, we wait their action, whether he would simply be deported for being an undocumented foreigner. Bakit undocumented? Kasi po na-cancel po ang kanyang passport. Undocumented foreigner or extradited forthwith pursuant to our pending application. Sabi po ng DOJ. Sa kasalukuyan, nakapag-aay ng writ of habeas corpus ang kampo ni Teves kaugnay sa pagkakahuli sa kanya. Kaya din sa posibilidad na pagpapauwi ng dating opisyal sa bansa. Nakadetine ngayon si Teves sa Ministry of Interior. Ito mga kababayan yung video na kung saan si Teves po ay hinuli. Okay, kung mapapansin ninyo, ang laki ng bahay na tinitira ni Teves. Ayan po mga kababayan. So hinuhuli po dyan si Teves. At kapit na kapit si Teves dun sa dun sa ewan ko sino yung kinakapitan niya, boyfriend niya ba? Kasi may picture sila niyan eh. So yan mga kababayan, inaresto po. Ito pong si Teves, dyan po sa Timor-Leste. So ano ba nangyari? Ang pagka-aresto raw ay nangyari alas 8 ng gabi, May 27, sabi nung anak niyang si Axel Teves. At itong video ito ay pinost doon sa Facebook page ni Axel. At meron daw na isang private aircraft na nakaschedule, lumipad, pumunta sa Timor-Leste para siya ay pick upin. Tapos pagkatapos nung pagkakatanggap niya ng impormasyon, an hour after mga kababayan, meron nga daw personnel galing po sa immigration na dumating at forcefully hinuli po itong si Teves. Wala daw pong warrants or any form of legal document. Kaya po yung sabi ng anak niya na si Axel Teves. So ito mga kababayan, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, sunod ka na, Harry Roque. Na bagamat meron siyang application sa Timor-Leste, pwede siyang hulihin. Kasi ito si Harry Roque, ito na naman, meron na namang post mga kababayan. Meron na namang post. Ayaw talaga tumigil na ito ni Butanding mga kababayan eh. Ayaw talaga tumigil eh. Meron siyang post pero mamaya natin pag-usapan to. Nakita ko lang, may nagustuhan lang ako dito comment mga kababayan. Ang sabi kasi rito, nasa na yan? Ito. Nasaan na ba yan? Ito. Basahin natin yung comment ng isang tangahanga ni Harry Roque. Sabi ingat spokes, might be your next. Might be you are next. Kagaya sa ginawa nila kay Kong Teves now, even though may approval na ang kanyang asylum sa Timor-Leste. Approve ba ang asylum ni Teves? Ang alam ko hindi eh. Tingnan nga natin. Alam ko hindi approve. Ewan ko lang mga kababayan correct me if I'm wrong pero alam ko hindi nabigyan eh. Alam ko on process.
So, kasi kagaya ni sinasabi ni Harry Roque, on process na yung kanyang application ng asylum dyan po sa the Netherlands. Ba't hinuli si Tebes? So, ibig sabihin, pwedeng huliin din si Harry Roque. Nako. Patay ka ngayon, Butanz. Ding, ding. Patay ka ngayon, akla. Nako. So, kung pwede nga gawin nila yan kay Tebes, pwede rin mangyari to kay akla. Bring him home. Kasama ka din, Harry. Bring you all home. Mga kababayan, Ito. Basahin lang natin to, Ito. Ingat, sir, attorney. Desperado na yan sila. Hindi man nila makuha suporta ng mas maraming Pinoy. Talaga lang, Sino ba mas marami kayo o yung mga pro-government? Mas maraming Pinoy, ipitin naman nila lahat ng kalaban sa politika, baka ipapahuli ka din nila dyan, attorney. Sigurado yun. Sigurado yun, susunod na. May kaso yan May warrant of arrest na yan Ano pa ma-expect ninyo? Alam nga, pabayaan ng gobyerno ng Pilipinas siya na magyayabang dyan sa Netherlands. Gamit ang pera ng taong bayan, kita mo, laki na ng utang ng Pinas, walang proyekto, pero pagpapabagsak sa mga Duterte, sila agresibo. Parang baliktad. Baliktad na mundo ngayon Ito ngayon ang Duterte pinapabagsak, wherein ang totoo, ang sino ba talaga ang gusto magpabagsak sa gobyerno? Di ba ang mga Duterte? Baliktad na ang utak ng mga DDS. Ito. Isa pang baliktad ang utak. Itong si Harry Roque. Merong post, sabi niya. Patungkol ito kay Presidente Bongbong Marcos. Ikaw ang nagsimula ng gulo. Ikaw ang sumuko. Tapos ngayon, ceasefire na walang kondisyon. Masaya ka. Ayun sabi ni Akla. Sigurado ka? Ito tanong ko lang kay Harry Roque. Attorney Akla. Ako may tanong lang. Saan? Ano ang iyong pinangahawakan na ang presidente ng Pilipinas, ito si Presidente Bongbong Marcos, ang nagsimula ng gulo? Ano yung hawak mo? Ano yung maipapakita mo na etong si PBBM ang nagsimula ng gulo? Siya ba talaga nagsimula ng gulo? Ang pagkakaalam ko, etong mga Duterte nagsimula ng gulo Tapos sinundan nyo na sinundan Diba? Tapos ginatungan nyo ng ginatungan. Tapos ikaw ngayon, naiipit ka na dahil sa mga kasong ginawa mo, sa kasong binibintang sa'yo, sa involvement mo sa Pogo at kay Pogi. Nangyari, ginawa mo na rin scapegoat o nagtago ka na sa saya ng mga Duterte para makaiwas ka sa mga kaso na ibinibintang sa'yo. Sabi nga ni Sal Panelo, bumalik ka na rito dahil total, abogado ka Kaya dapat pakita mo na wala kang kasalanan kasi habang nagtatago ka, ibig sabihin, ikaw ay guilty. Tapos naglalabas ka ng ganitong statement. Pinagbibintangan mo, ang Pangulo, siya ang nagsimula ng gulo. Tapos siya ang sumuko, hindi naman siya sumusuko Kailan ba sumuko ang Pangulo? Sabi nga niya, tinanong siya pinagre-resign siya, ano sabi ng presidente? Ako mag-resign? Bakit ko gagawin yun? Ako, hindi ako tumatakbo sa problema. Hinaharap ko ang problema. Hindi ko ugali ang tinatakbuhan ko yung problema. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, palakpakan nga natin yung sinabi ng Pangulo. Hindi siya tumatakbo sa problema. Bakit siya mag-resign? Tapos sasabihin ni Harry Roque, si Presidente raw ang sumuko at si Presidente raw nagsimula ng gulo. Hanip yan. Parang baliktad ata. At ikaw, Harry Roque, ikaw harapin mo yung problema mo. So totoo lang, ikaw yung sumusuko, ikaw yung duwag Ikaw yung nagtatago Diba? Ngayon, nanghihingi daw ng ceasefire ang Pangulo ng walang kondisyon. Hindi naman nanghihingi ng ceasefire ang Pangulo Actually, sa totoo lang, ang ginagawa niya, nag-reach out siya para sa bansa, hindi para sa sarili niya. Attorney Akla, yung kanyang panawagan para sa reconciliation, hindi yun para sa sarili niya. Para sa bansa yun.
Kayo mga wala kasi kayong pakialam sa bansa, sarili nyo lang iniisip ninyo eh. Diba? So ngayon sasabihin nyo, nangihingi ng ceasefire. Hindi, kasi kung gusto niya ng maiiwas yung sarili niya, hindi sana pinagbigay lahat ng gusto nyo. Sinopla nga kayo eh. Yung mga sinasabi ninyo na kung ano mga kondisyon, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, hindi. Hindi reconciliation yan. Hindi ganyan ang gusto ko reconciliation. Parang sinabi ni Presidente, kung ayaw nyo, diwag. Tapos ngayon, ito, sabihin mo pa na si PBBM nagsimula ng gulo at sumusuko siya. Hindi. Ikaw ang sumusuko. Tumatakbo ka, nagtatago ka, ginagamit mo ang mga Duterte para makaligtas ka sa mga kasalanan ginawa mo. Ito ngayon, nangyari. Ayan ang nangyari. Ang nangyari. Sa Timor-Leste, yan po, si Tebes, hinuli po. Meron po siyang application dyan po sa Timor-Leste ng political asylum. Pero siya pa rin ay dinakip, hinuli. So ikaw, Harry Roque, sa totoo lang, yan, Harry Roque, malapit-lapit ka na. Sa totoo lang, malapit-lapit ka na, Mr. Harry Roque. Kasi kung nagawa nilang dakpin, etong si Tebes, pwede ka ring dakpin. Dahil halos parehas na kayo eh. Kinansela passport. Meron ka 3 passport. Ilan ba? Kinansela passport mo, ilan pa passport mo? 2 pa kasi sabi, 3 daw ang passport mo. Kapal na mukha mo, bawal yan. Biro mo, namahawa ka ng 3 passport, di ba bawal yon? Kung si Tebes kayang hulihin, ano mangyayari? Susunod ka na. Susunod ka na. Kaya, nako, akla, tumigil ka na. Kung ano-ano pinagsasabi mo, wala wenta. Pinagbibintangan mo pa na sa presidente nagsimula ng gulo. Alam naman ang buong mga kababayan natin kung sino nagsimula ng gulo. Hanggang ngayon, nanggugulo pa rin kayo. Ewan ko sa'yo. Okay, so yun lang po mga kababayan. Abang-abangan natin kung ano ang susunod na kabanata kay Harry Roque. Kasi kung nangyari kay Tebes na nahuli siya, pagamat siya merong pending application para po sa asylum dyan po sa Timor-Leste, magkakaleche-leche po itong si Harry Roque. Dahil pares po sila nagtatago eh. Kaya malamang itong si Harry Roque ay susunod na dito kay Congressman, ay kay former Congressman Arnie Tebes. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.